Hello guys, good evening. May share lang ako actually. Medyo bad siya na experience pero siguro gawin na lang nating lesson. Nung una medyo na-upset kami pero since still kalmado pa rin kasi this is the first time na nangyari sa amin. Yung asawa ko ay naka-stay na dito sa Canada for 8 years. Anak ko naman 7 years. Yung anak ko is magpa 5 years. At yung isa naman bunso, dito na pinanganak. So, we never experience na nagkaroon kami ng nakawan, sabihin natin. Yesterday is Thanksgiving Day dito sa Canada. So, instead na magluto kami, we decided kasi, pag Thanksgiving kasi dito, instead na may mga bayad yung mga facilities, ginagawa nilang free. So, nag-decide kami kasi gusto naman mag-swimming ng mga bata. Pumunta kami ng swimming pool sa isang community center, na favorite namin community center. Actually, ilang beses na kami napunta. Gumagamit kami ng locker. Pero yung locker na yun kasi hindi namin nilalak. Kasi so, since kampante nga naman, ayun, yun nangyari. So, since nag-iwan kami doon, nilagay namin mga important things namin, damit namin, and then, wallet, ng asawa ko, buti hindi ako nadala ng wallet, cellphone ko. Pinilagay ko lang doon sa eco bag ng isang supermarket. But yung anak ko kasi brand new yung phone niya, kakabili lang namin 3 weeks ago. Magwa 1 month pa lang. So, nag-worth siya ng more than thousands. So, mga 40 to 50,000 sa Pilipinas. Pero, hindi namin siya binabayaran talaga ng buo. So, nakaplan siya. So, binabayaran namin ng phone monthly. Kasama yung data, mga call plan. So, binabayaran namin siya para hindi naman siya ganun kabigat. Ganun lang kasi naman talaga dito. Hindi namin expect kasi first time naman ang cellphone ng anak ko. Kasi yung anak ko, siguro yung magnanakaw na attract siya sa shoulder bag ng anak ko. Actually, binili nila sa thrift store nung pumunta kami dahil gusto nila yung talagang ang kinuha lang yung kanyang cellphone. Thankful na lang din kami at hindi kinuha yung wallet kasi napakahirap. Ang target niya lang talaga ay ang cellphone ng anak namin na panganay. Nakapro-prostrate lang kasi hindi namin in-expect na gano'n na mangyari kasi since sana happy holiday, Thanksgiving Day, pero gano'n pa rin ang nangyari. Hindi ko in-expect, may mga nababalitaan na ako dito na may nawalan, may binunok yung bahay nila, may nanakaw sa car, pero hindi ko in-expect na mangyari yun sa amin kasi since 8 years, 7 years na kami dito sa Canada, never pa talagang nangyari sa amin. And aside, sa sobrang kampante namin, so hindi namin na-expect, hindi kami naggamit ng padlock sa isang locker. So kasi ilang beses namin ginagawa yun eh. Okay naman. Actually, itong phone itong ginamit ko. Napaka-thankful ko na, kaya sabi ko talagang napaka-thankful ko. Alam mo niyo bang naiwan to sa park, sa isang park na nung once na nagpunta kami sa isang park, naiwan to ng mga 30 minutes bago ko nalaman na wala yung phone ko. Tapos pinalikan ng asawa ko doon sa huling inupuan namin. Ang daming taong nakapaligod pero sila pang nahiyang lumapit doon sa phone. So pag balik ng asawa ko, nandun pa. So estimated yung mga 30 minutes ko pa kasi yung location ng naiwanan ko doon sa parking, ganun kalayo. Kasi nga, medyo bagal pa yung lakad namin. Kasi nga, naglalaro pa mga bata. Hindi ko alam na naiwan ko na pala yung phone. So, trinace ng asawa ko hanggang sa dulo sa aming mga inupuan. Nandun pa. So, sabi ko napaka-thankful dahil wala talagang nangunguha pala dito. Pero hindi ko na-expect na intentionally na sa locker na talagang intentionally kinuha. Iniwan lang yung case, talagang pinaramdam niya, ninakaw. Kasi tinanggal talaga yung phone case niya. Ayun, medyo frustrated kami, report namin, ganun. Hindi naman ganun kadali dito. Nag-request kami ng CCTV, pero kailangan i-report mo na sa police.
Ayun, pumunta kami first time in our life na pumunta kami sa police station. Actually, pumunta kami dati sa maliit na police station para lang kumuha ng police clearance para sa aming PR. Pero yung about pumunta ka talaga sa station para mag-report, first time namin nangyari. Kaya sabi nga ng anak kong bunso, Mommy, this is our first time to go to police. Kasi parang takot-takot na din siya sa mga police, ganun. Yun, since holiday, isang tao lang bago ka makapasok doon, talagang kailangan pang parang mag-doorbell, tapos i-check pa kung sinong nandun. Ayun, pagbukas, pagdating namin doon, sinabihan kami online pala dito yung reporting ng incidents. Yun, kasi since first time namin mag-report, so online siya. So, na-report namin sa online. So, after 30 minutes naman, nagbigay na sila ng details na reported na siya. So, choice na lang namin kung babalik kami dun para humingi ng CCTV, pero alam namin na parang nonsense. Medyo matahabang process kung ilalaban mo pa yun, at saka sa dito, hindi siya worth it na stress na stress ka, pupunta ka pa sa court o something whatever para lang sa ganung amount. Actually, malaki na yun, pero dito, siguro, hindi masyadong ganun kalaki yung value compare sa i-spend mo sa oras. So, sa amin lang, ginawa lang namin, reported siya para yung phone na yun, as reported siya na as, parang ninakaw. So, nireport din namin sa aming provider para i-cancel yung plan. Kasi baka gamitin yung phone at yung plan namin at mas dami kaming babayaran kung anong gagamitin nila. Pati yung phone, pinablock namin. Hopefully, totoo talagang pinablock kasi sabi ng provider naka-block na, so hindi nila magagamit yun sa iba't provider kasi nga yung IMA noon naka-block na. Yun lang kasi actually 2 years pa namin babayaran. Talagang nakaano pa sa amin na every monthly babayaran namin na hindi naman hawak ng anak namin yung phone. Pero thankful na lang kami. So, ang ginawa namin para makabawi sa mga expenses namin, dahil nga kailangan pa din in time, bibilan pa namin ng cellphone yung anak namin. Tinanggal na lang namin yung cable namin. Parang gumawa kami ng way para i-lesser yung expenses namin. Kaysa naman mag-regret kami, frustration, magsisihan kami, bakit nagpabaya kami. So, ginawa na lang namin lesson yun, na ang reality. So, dito na pala kami nakatira sa medyo, sabihin natin, city na. Kasi 1 year pa kami dito sa city, dito sa pinag-istihan namin. So, sabi namin, reality, nasa city na tayo. Siguro nga sa sobrang daming tao na, sa hirap ng buhay. Totoo mahirap talaga ngayon. Kahit kami, sabihin natin, medyo, yung kinikita namin minsan kulang pa. Dahil sa daming bayarin, ang mahal ng mortgage, ganun. Parang pinagkakasya na lang namin. Pinipray na hopefully maging okay financially at bababa yung mga mortgage ngayon. Kasi sobrang taas talaga ng mga mortgage ngayon at saka ang mga bilihin compare sa mga sinasahod. Pero thankful pa rin. So, ginagawa na lang namin ng way para yun, nilileser namin yung aming expenses. Okay, nausap namin yung aming provider para i-lesser yun. So, tinanggal namin yung iba na hindi naman unnecessary namin kasi para ma-lesser yung aming expenses. Yun lang guys. Yun, nakakakawa lang yung bata kasi nga first time niya magka-phone sana. Pero yun, gawin na wala lang din ng lesson at sinasabi ko mag-ipon na lang muna kami in time para makabili siya at mabila namin. Pero yung plan continuous pa rin kasi hindi pwede namin i-cancel. Siguro, ilagay na lang namin sa mga old phone muna kasi hindi pa afford na bumili ulit ng or mag-top up ulit ng bagong phone kasi dagdag ulit ng expenses. So, siguro in time, basta ngayon ilagay na lang muna namin sa old phone yung kanyang plan kasi nga mas mapamahal kami kung i-cancel kasi babayaran namin ng buo yung phone na yun. Kasi dahil sa plan, medyo nagkakaliser yung aming price ng phone. Yun lang reality na kahit saan pala, huwag talaga masyadong magtiwala or maging kampante sa lahat ng bagay. Yun talaga inisip ko, kahit saan iniwan ko lang yung bag ko, okay lang. Kasi I never experienced na gano'n na mga taong manguha dahil ganyan. Pero hindi mo pala maisip na siguro sa hirap nga ng buhay,
makapag-isip ng mga taong magnakaw. Pero hindi ko alam kung talagang magamit pa nila yung phone. Kasi nga, naka-block siya dito. Kung dito sa kanan, naka-block talaga siya. Kasi nga, reported namin siya sa police or reported namin siya sa mga provider. At yung phone na yun, naka-block na siya. Or, ano na siya, reported siya as stolen. Yun lang masasabi ko guys. Talagang mag-ingat tayo kasi nagbabago ang panahon sa dami ng tao. Sa dami, kung sa iba't ibang bansa, iba't ibang mga lahi, iba't ibang country ang pupunta sa bawat iba't ibang attitude, iba't ibang culture, iba't ibang Kaya siguro talaga tayong kahit saan tayo, maging vigilance or mag-ingat tayo. Huwag tayo masyadong kampante sa lahat ng bagay. Yun. So far, tinanggap lang naman ng ng asawa ko. Ginawa naming lesson at gawin nating maging para i-improve natin ang ating sarili sa nangyari. Though, siyempre, medyo mahirap ngayong life ngayon, mahirap financially, sa dami sa bayaran. Siyempre, nakaka-upset sana, pero anong gawin namin? I-stress namin yung sarili namin dahil nanakawan kami. Diba, dubli ang stress, nakuhaan ka financially, pati yung emotionally mo, hindi mo kayang kontrolin, luging-lugi tayo. Kaya, kahit masakit man, talagang i-pray na lang natin na sa iniisip namin na mas madami pang darating na blessing. Kung may kinuha man sa'yo, mas madami pang darating na blessing para sa'yo. Kaya enjoy lang natin at maging vigilance talaga guys, kahit saan man tayo. Huwag tayo masyadong tiwala kasi di natin alam talaga. Dahil basta once na sigurong pwedeng pagpipirahan, talagang pag-iinteresan since ganun nga. Kaya talagang ingat tayo and thank you guys. Gusto ko lang i-share para din lahat ng tao posibleng maging aware kasi tulad sa amin sobrang kampante kasi ganun nga nangyari. Thank you guys for watching. Siguro next day baka maging na naman active ako sa page ko. Minsan busy lang guys and God bless and thank you lagi sa pag-support. Bye!